continuation to guys, part 2 nung ating series na sinimulan last week. Guys, inspired kasi talaga ito nung bagyong Christine. Sobra kasi akong na-shock kasi akala ko talaga tapos na, wala na, pala dadaan pa lang sa atin. So, tas ang lakas pala nung hangin nung magdamag. Nung gabing yon bago pa mag-brown out, ang lakas talaga nung hangin. Ito sa third floor, hindi pa talaga totally naaayos yung taas. Dami pa tong mga gamit na hindi pa naaayos. Ang marami din guys, mga basong babasagin. Nung bumabagyo, lakas-lakas, naririnig ko talaga na kinakalampag yun. Sabi ko, Lord, wag niyo na pong hayaan na liparin yung plastic na pinagpapatungan ng mga babasagin. Alam nyo guys, bago pa ako mag-amen, bago ko pa matapos yung prayer ko, bumangay na malakas, shoo, tapos narinig ko talaga guys, sabay-sabay nabasag yung mga baso, kape, pinggan. Sabi ko, kape-pray ko pa lang, hindi pa tapos yung prayer ko. Ano ba, na-late ba ako? Alam mo yun? Dun guys, na-inspire talaga ako dun sa yung faith talaga natin mas pinatitibay sa pamamagitan ng mga circumstances. Kapag hindi nagaganap yung mga ine-expect natin, kapag hindi nangyayari yung mga gusto natin, ginagamit talaga yun ng Panginoon para mas makilala natin siya. Then kanina, bumili lang ako ng dinner. Paglabas ko, umaambon-ambon na. Sabi ko, Lord, wag niyo po wag niyo pong pabubusin yung ulan. Bumuhos yung malakas na ulan. Tapos, alam mo, nakangiti na lang ako. Sabi ko, Lord, salamat pa din. Kasi hindi naman kasi talaga lahat ng panalangin namin ay agad-agad ito yung sagot, ito yung tugon. Pero marami kang prayers namin. Matutusin niya, guys, meron tayong ine-enjoy sa buhay natin na hindi naman natin hiningi. Pero ibinigay ng Panginoon. Dami nating hiningi, binigay ng Lord. Ang dami rin nating hinihingi na hindi binigay o hindi pa ibinibigay ng Panginoon. Imagine niyo guys, yung pagkakilala niyo sa Panginoon dati, kasing laki lang ng pichel. Dati, kada hingi natin, binibigay ni Lord. Thank you Lord, mahal na mahal mo ko. Tapos biglang darating na yung panahon, silent na siya. Tapos yung nangyayari sa'yo, opposite nung hinihingi mo. Yung pala, mula dun sa pichel, inilipat ka na ng Panginoon sa isang balde. Mas malaki. Guys, imagine niyo, di ba pag nagsasalin ka ng tubig from one container to another, di ba magulo yung tubig? Whenever na ini-increase ni Lord yung ating faith, laging may chaos. Laging magulo. Pero kapag nag-settle down na ulit yung tubig na yon, doon lang natin ma-appreciate na, I'm better than before. Mas nakilala ko ang Panginoon. Naniniwala ako na God is really good at alam ko, part ng goodness ng Panginoon ay yung minsan talaga hindi lahat ng gusto natin ibibigay ng Panginoon. Kapag delayed yung ating mga prayers, nag-umpisa tayo na always remember yung ating main purpose kung bakit ba tayo nag-e-exist. At sinagot natin yan nung Tuesday. The main, ang primary na purpose ng Lord kung bakit niya tayo nilikha is to be loved by Him. Okay? Mas mahal ka ng Panginoon kaysa sa mga hinihingi natin. Okay? Pangalawa, ngayong gabi guys, sa part 2 natin, so pag may mga delayed na sagot sa ating mga panalangin, ito naman yung pag-aaralan natin. We should understand God's timing. Dapat maintindihan natin, ano ba yung timing ng Panginoon? Kung tutusin guys, imagine niyo si Jesus Christ, He was born just 2,000 years ago. Pero ang creation ng mundo, ang tagal na. Pero bakit si Jesus Christ just 2,000 years ago lang ipinanganak, sakalang siya namatay, sakalang tayo nagkaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan? Sinong makakaisip? Diba? Ang hirap sagutin ng timing ng ating Panginoon. And somehow, ngayon natin tutuklasin, bakit nga ba kakaiba ang timing ng ating Panginoon? Okay, magbasa tayo ng ating first verse sa Habakkuk chapter 2, verse 3. Sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon nito. Guys, si Habakkuk kasi ay isang prophet. Kita niya yung parang unfair na pakikitungo ng Diyos sa bayang Israel at sa mga kalaban nila. So nagbigay ang Panginoon ng
pangitain kay Habakuk na tungkol dun sa gagawin ng Diyos na pagliligtas sa kanila. Kaya ito yung sabi niya, okay, ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon nito at nagsasalita tungkol sa wakas. Hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal ay hintayin mo, ito'y tiyak na darating, hindi ito maaantala. Sa paningin ni Habakuk, parang antagal. Pero guys, ang gusto lang sabihin ng Panginoon, kapag sinabi ko, mangyayari yon. Hintayin mo lang. At sabi niya rito, hindi ito maaantala. It will not wait. Alam niyo sa Panginoon, isa yun sa mga dapat nating maintindihan sa timing ng ating Panginoon na yun dapat ang isa nating mauunawaan. Ang timing ng Panginoon ay different mula sa timing natin. Okay? Iba, yung tayo kasi lang tayo, chronological. Pero guys, ang timing ng Panginoon iba. Siya may hawak nito. Kaya babasahin natin guys dito sa 2 verses na to na iba yung timing ng Panginoon at kailangan talaga maintindihan natin. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ito na i-share naman natin to ni Ate Kikay noon. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Ang Panginoon, okay, naglagay siya ng time para sa lahat ng bagay. Pero guys, ito nyo, mamamangha kayo dito sa second verse, sa 2 Peter chapter 3, verse 8. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years like a day. Grabe, yung iniisip mo na isang araw lang daw sa Diyos, 1,000 ang pwedeng katumbas nun sa panahon natin. Kaya pag sinabi ng Panginoon sa atin na, wait mo ako bukas. Sa panahon natin, pwedeng isatutulog ka lang, bukas na yon. Hindi eh. Pwedeng yung isang araw sa Panginoon, pwedeng maging 1,000 sa atin. Pero sa time ng Panginoon, hindi, isang araw lang yon. Amen? So guys, isang dapat na maintindihan natin sa Panginoon. Kung sa Panginoon tayo nagtitiwala, kailangan maintindihan natin, guys, iba ang time frame ng ating Panginoon. Hindi siya bound ng oras natin ng 24 hours a day. No, walang limit ang ating Panginoon. Why? Kasi siya yung oras, siya yung panahon. Amen? Sabi nga guys ng Ecclesiastes, walang bagay na bago sa'yo, Panginoon. Tayo guys, meron pa tayong future. Ang Panginoon, wala na siyang future. Kasi lahat ng ito, past na to ng Panginoon. What I mean, lahat ng mangyayari sa atin in the future, nakita na ng Panginoon. Wala nang bago sa Panginoon. Nakita na niya lahat. Kaya ba nating i-comprehend yun? Kaya ba nating maintindihan yun? Di ba hindi? Kaya nga, magtitiwala lang talaga tayo sa timing ng ating Panginoon. Kaya lagi natin tatandaan, okay So since ang Panginoon ay hindi bound ng oras natin dito sa lupa, so therefore God is not in a hurry. Okay? He will not get late. He is always on time. Tandaan natin na pag nagbigay ang Diyos ng word sa'yo, tiyak na mangyayari yun. Guys, napansin ninyo, tinanong ko sa Lord, paano kami nakakakuha ng promise mula sa'yo? Guys, dumarating talaga sa whenever we need it. It's either meron kang tinatanong sa Panginoon, meron kang confusion, or meron kang inaantay, o kailangan mo mag-decide kung yes or no, o go or stop. Tapos gusto mong malaman, Lord, anong gagawin ko? Lord, ito yung sitwasyon ko. Tapos guys, out of nowhere, it's either meron kang mababasang verse sa Facebook, or meron kang maririnig na real video na parang ako yung kinakausap. Alam mo yun, guys? Tandaan mo, when alam ng Diyos kapag kailangan mo siya. At ang Panginoon, He has all the ways. Lahat ng ways meron ng Panginoon. Meron nga isang prophet, guys, gusto siyang kausapin ng Panginoon, kaso lang nakafocus siya dun sa pangangailangan. Dahil hindi na siya makausap ng Panginoon. Alam niyo guys,
yung donkey na sinasakayan niya, pinagsalita ng Diyos. Nagsalita mismo yung donkey. Naniniwala ako, whenever we need God, He speaks. At sa ngayon nga, ang daming paraan ng ating Panginoon. Ang dami-daming paraan ng ating Panginoon. Na-receive natin yung word na yun, tiyak guys, panghawakan na natin yun. Kahit ilang taon nang hinaantay, panghawakan mo pa rin kung sinabi talaga sa iyo yan ng Panginoon. Kasi guys, marami na bumitaw sa kanilang mga panalangin kasi nga ang gusto nila, mabilis na sagot. Pero dahil dun sa ine-expect nilang sarili nilang timing, ay hindi nangyari, bumitaw na sila. So guys, if ever you are praying for something for a long time at until now hindi pa rin dumarating, pero tiyak mo, dahil may sinabing promise ang Panginoon sa'yo, dahil minsan kinonfirm ng Lord na ibibigay niya, kapatid, panghawakan mo lang. Always remember, God is not in a hurry. He will not get late because He is always on time. At the right time, God can do anything instantly. Para guys, mas magets ninyo. Pag time na ng Panginoon isang snap lang yon. Pag perfect timing na talaga, wala na. Walang hindi kayang gawin ng Panginoon. Magagawa niya talaga yun. Pag timing na ng Panginoon. Guys, when it is not at the right time, God can easily prevent it. Kapag hindi talaga swak sa timing ng Panginoon, ang dali niyang maghadlang, ang dali niyang mag-alis, ang dali niyang maggulo, ang dali kayang-kaya ng Panginoon magbawas kung ano man yun dahil hindi pa niya panahon. Pero guys, kapag panahon na niya, God can easily permit it when it is the right time. Pag perfect timing ng Panginoon, hindi ka nabibilang ng 1 to 10, 10 agad. Kasi ang Panginoon, instant kapag perfect timing ng Panginoon. Babasa tayo guys na isang verse sa Isaiah chapter 60 verse 22. Isaiah chapter 60 verse 22. The least of you will become 1,000, the smallest a mighty nation. I am the Lord. In its time, I will do this swiftly. Basahin natin sa Tagalog. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan. Ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon. Ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Pag timing na ng Panginoon, kapag ayon na sa time plan ng Panginoon, ako guys, di ka na mag-aantay. Talagang in a snap, gagawin na yun ng Panginoon. Lagi nating tatandaan guys, delay is not a denial. Kapag sinabi ng Panginoon na hindi pa, hindi ibig sabihin hindi na. Iba yung hindi na sa hindi pa. Ang isang bata, hindi niya alam yung difference ng delay sa denial. Kapag sinabi ng parents niya, pag baby pa yan anak, hindi pa. Naku, iiyak yan. Magtatantrum siya, magwawala yan. Guys, ang isang immature faith, hindi pa nila magets yung difference ng delay sa denial. Pero the more we grow, the more we mature, the more we get to know the Lord sa buhay natin, sa ating spiritual life, tumatanda tayo and then nare-realize natin at nadidistinguish natin at nalalaman natin na iba ang delay sa Panginoon at iba ang denial ng ating Panginoon. Amen? Kasi sa Panginoon, kapag sinabi niyang yes, yes talaga siya. It depends kung kailan gagawin ng ating Panginoon. So whenever guys, we have unanswered prayers, again, sabi nga ng Panginoon, sa mga previous na pinag-usapan natin, whatever you ask in my name, just believe it and I will do it for you. Pero hindi sinabi ng Panginoon, I will do it immediately. I will do it now. No. Sabi ng Panginoon, I will do it. But God has His own
time plan. Why is God not telling us everything about His timing? Bakit nga ba? Pwede naman sige, anak, after 3 months. Di ba? Pwede sanang ganun no? Yung bigyan ka kaagad ni Lord ng hope ngayon, na pag nag-pray ka ngayon, bibigyan ka kaagad ni Lord. Okay, sige anak, makakalabas na ang tita mo sa ospital, o makakalabas ang mama mo, ang lola mo, ang kung sino man, makakalabas siya bukas. Sana pwedeng ganun para hindi ka na mag-agonize, para hindi ka na mag-alala, malungkot, pero hindi walang sasabihin ng Panginoon Bakit nga ba ang Panginoon hindi nagsasabi sa atin ng time plan niya? Because He doesn't want us to abuse it. Hindi niya ipinapaalam sa atin dahil ayaw niya tayong matakot sa mga pwedeng mangyari sa hinaharap. What the future holds, hindi natin alam. Kasama dun yung pwedeng sa future pa, another pandemic na naman. Kagaya ngayon guys, inabayo na naman ng hanggang signal number 4, ang extreme northern Luzon. Diba? Pwede nating excited ako sa araw ng bukas. Pero guys, ang dami pang problema sa araw ng bukas. At isa sa bagay na pinaniniwalaan ko kung bakit hindi ipinapaalam sa atin ng Panginoon, ang dami nating kakatakutan. Dahil ang dami pang problema na nag-aabang. Finally guys, why is God not telling us everything about His timing? Because He wants us to trust Him. Ito lang yung gustong ituro sa atin ng Panginoon. Just trust Him. Just trust me. I know what I am doing. Amen? Sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11. He has made everything beautiful in its time. Kapag ang Panginoon na naglatag ng plano, pwedeng ang tagal mo natanggap sa trabaho, ang tagal mong hinanap yung love life mo, ang tagal mong inantay yung pagka-graduate mo. Guys, lagi mo tatandaan, God has made everything beautiful in His time. Kikwento ko lang sa inyo guys, si Sarah. Ano siya guys, ang talent niya guys, gumawa siya ng mga handicrafts. So ang dami niyang mga ginagawa, kine-create. Tapos ang dami niya ng plan. Sabi niya, naku talagang dahil sa ganda ng mga ginagawa ko, naniniwala ako, magiging successful ako. Pero guys, ang dami niyang pag-o-open ng shop, nagsasara. Ang dami niyang ginawang promotion, hindi nagmamaterialize. Ang dami niyang kinausap na mga partners, nag-start sila, umuurong. Walang nangyayari. Then one time, out of her despair, talagang nalulungkot na siya. Then tinatanong na niya ang Panginoon, Lord, hindi mo ba nakita yung pagsisikap ko? Hindi mo ba nakita? Ginagalingan ko. Hindi ako tamad. Then, nag-open siya ng Bible, guys. At ito yung verse na nabasa niya, Ecclesiastes chapter 3, verse 11, na God made everything beautiful in His time. At nung nabasa niya ito, sabi niya na, sabi niya, sige, suko na siya. Sabi niya, Lord, tapos na ako gawin yung paraan ayon sa gusto ko. Magtitiwala na lang ako dun sa paraan na gusto mo. So, hindi na siya nag-start, guys, mag-business. So, hindi niya ipinilit, guys. Naging busy siya sa church, tapos punta sila sa mga community na mahihirap. One time, may isang coordinator, guys, ng isang event sa community na nagsabi sa kanya, Sister Sarah, baka pwede mo kaming tulungan dun sa fundraising namin. Maglagay tayo rito ng mga handicrafts na ginagawa mo. Then, malay natin, makaproduce tayo maka-raise tayo ng fund galing dito. So siya naman, out of her charity, out of her generosity, okay, siya guys, yung mga natatabi niyang mga handicrafts, nilabas nila. So parang at a small amount guys, very small amount para lang maka-raise ng fund. May mga tao na nandun sa event na yun na hindi niya ine-expect na nung nakita nila yung gawa ni Sarah, sabi nila, who made this? Then inintroduce nila si Sarah. Alam nyo guys, yun yung mga naging investor ni Sarah. Dun sa community na yun, kung saan hindi niya kalooban, hindi niya planong kumita doon kasi plano niya makatulong. Pero doon din niya na-meet yung mga taong magbibigay at magiging daan ng kanyang success. Again, kapag perfect timing ng Panginoon, no one can stop it.